Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng ating 40 araw na paglalakbay patungo sa pagdiriwang natin ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami na may masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ang makaharing pagtatagumpay mula sa libingan sa sambayanang nalugmok sa kapighatian ang siyang nagpapaalala sa atin tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na nasa katauhan ni Jesus. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang atin pong itutugon. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Tayo pong lahat. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Tugon. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Tugon. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Tugon. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Tugon.
Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Inihahayag ni Pablo na ang Espiritu Santo ang siyang biyaya ni Kristo, ang siyang tanda at patutuo ng ating muling pagkabuhay sa pagdating ng tamang panahon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Ikaw aming dirinig, ikaw aming susundin, ikaw aming tutukin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunpamay, pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, halika kayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, na kapag padilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan, ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus.
Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, Hindi ba sinabi ko sa iyo, kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, Halagan ninyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 5 linggo na ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Sabihin nyo nga po, pagkabuhay. At sa tradisyon ng ating simbahan, sa tuwing 5 linggo ay tinatakpan na natin ang mga imahin o mga larawan ng Panginoon, no, sa mga oras na ito. No. Kaya kino-cover po, kung makapansin ninyo, ang ibang mga imahin ay may cover na, no, dahil nga sa panahong ito ay sabihin na nating hinahanap na si Jesus. Dahil siya ay may pinaplano na sa kanya, no, kumbaga nagtatago na o magtatago na si Jesus hanggang sa araw na malantad at ilantad niya ang kanyang sarili o hayagan na niyang na makita siya ng mga nais na pumaslang sa kanya. At doon ay sinasamahan natin siya, kaya ito yun, no, kung sakali lang na napapaisip kayo, bakit tinatakpan na ang mga imahin. Okay? Uy, good morning. 5 linggo na, no? Sabi ko sa inyo, bawat linggo tayo po ay naglalakbay upang tayo ay mas maihanda spiritually, no, sa atin pong gagawin na pagsaksi sa napakadakilang gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa buong sanlibutan. Balikan natin ulit, ha? Unang linggo, saan po tayo dinala? Disyerto, ha? Mas marami na nakakasagot, ha? Disyerto. At doon ay, bagamat siya ay Diyos, pero siya po ay talagang ipinakita niya sa atin na kayang-kaya natin pagtiisan ang anumang nais ng tao. Yung bang hindi agad-agad, kahit na mayroon kang kapangyarihan, kahit na ikaw ay malakas, hindi ibig sabihin ay pwede mo nang ano bang tawag sa Tagalog? Yung kung anong hilig mo, kukunin mo agad. No? Hindi lahat ng gusto mo ay dapat na sinusunod. Kasi yun yung panunukso ng demonyo. Sige na nga, di ba may anak ka ng Diyos? Di ba makapangyarihan ka? Kaya mo naman yan eh. So, mayroong pagdidisiplina sa mga kagutuman natin. Kung ano man ang mga kagutuman natin, no? Kung yung pansin, yung kapangyarihan, no, yung atensyon, yung pagkain, lahat yan ay kayang-kaya nating disiplinahin kung gugustuhin lang natin. Sabihin nyo nga po, disiplina. Yan. 2 linggo, saan naman po tayo dinala? Sa bundok. Ano nangyari sa bundok? Babagong anyo. Na lahat, no, kahit si Jesus, ipinakita niya na bago ang misyon, ang pinaka
simulan ang lahat ng bagay, idaan mo ito sa pananalangin. At sa pananalangin, doon nagkakaroon ng pagbabago sa atin pong isipan o maging sa buong pagkatao natin. Sabihin niyo nga po, pagbabago. Ikatlong linggo, saan naman tayo dinala? Sa balon. Sino ang nakilala sa balon? Isang babaeng Samaritana na iigib para mapawi ang kanyang pagkauhaw. Pero naroroon na si Jesus, naghihintay na. Nakipag-usap si Jesus doon sa babaeng Samaritana na hindi naman ugali ng mga Hudyo. Pero dito po, ang ipinapaalala sa atin na lahat ng kung ano man ang pagkauhaw natin, tanging si Jesus ang makapupuno niyan. Ika-4 na linggo, saan po tayo dinala? Ika-4 pa lang. Sa Siloe, doon sa pool of Siloe, doon sa tubig, dahil pinagaling ni Jesus yung lalaking bulag at sinabi na pumunta ka doon sa tubig at maghilamos ka. At pagkatapos, makakakita na siya. At yun nga ang ginawa. Dahil ipinaalala sa atin na si Kristo ang ilaw ng sanlibutan. Kung susundin lang natin, kung makikinig lang tayo kay Jesus, makikita natin ang liwanag. Okay. Ika-5 linggo, saan tayo ngayon? Sa libingan. Na-imagine nyo na ba ang sarili ninyo kung ililibing kayo? Di ba? Pag pumupunta kayo ng sementeryo, pag dati kasi wala pa naman tong cremation, no? Pero pag nakikipaglibing, nakikita natin yung itsura ng lilibingan. Pwedeng sa lupa, pwedeng dun sa nicho, no? Pero noon, sa tradisyon nila, actually, tutusin, may kaya itong may kaya itong magkakapatid na si Marta, Maria at Lazaro kasi na-afford nila yung magpaukit ng yungib o doon sa yungib mismo. Mahal yun eh. No? Kasi yung buong bato uukitin, tas magiging libingan, ganun ang libingan noon. Pero pag nakikita natin, di ba, kapag pinasok na yung kabaong, tatakpan na yan. At wala ka na makikita. Pero kung i-imagine natin, kung nakapasok na kayo sa yungib, madilim sa libingan. Kung ano man ang nasa loob ng libingan, kung ito ay patay, mabaho, nangangamoy, nabubulok. Tingnan nyo ngayong katabi ninyo, nabubulok ba o ano? Hindi man physically, pero baka spiritually. Maraming tayong kabulukan eh. Di ba? At malungkot, mag-isa. At ang isang maiintindihan din natin dito, iniyakan ni Jesus si Lazaro. Na sinasabing, o ano man ang pinagdaanan mong hirap, nararamdaman yan ng Diyos. Umiiyak siya, kasama ka. Iniiyakan din niya, tinatangisan din niya ang bawat kamatayan natin. Pero hindi niya ito hinadlangan, kundi hinayaan niya munang maranasan ito ng magkakapatid. Maranasan ito ni Lazaro na mamatay muna. Para mas maipakita sa mga tao, biruin mo, 4 na araw na. Si Kristo 3 araw nga lang eh. Pero hinayaan niya muna na 4 na araw para mas lalong makita ang kapangyarihan ng Diyos. O sakali po, maganda itong paanyaya sa atin ngayong linggo na lumabas na tayo sa ating mga libingan. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, lumabas ka na. Hindi ko alam kung saan mo
inililibing ang iyong sarili o hindi mo namamalayan, marami nang nasisira sa buong pagkatao mo. Nabubulok na tayo. Hindi tayo pwedeng manatili sa libing. Bagamat kailangan natin pagdaanan, kailangan natin maranasan araw-araw ang mga kamatayan natin sa buhay. Dahil hanggat hindi mo nararanasan ang mamatay, hindi mo maa-appreciate ang buhay. Hindi mo maintindihan ang buhay. Kaya nga, siguro, no, dun sa mga nakaranas po ng matinding COVID, di ba, yung ma-isolate ka, ma-quarantine ka, lalo tigit yung ma-ICU ka at tubuhan ka. At pagkatapos nun, dun mo lang mas na-appreciate yung sarap ng buhay. Pero hanggat hindi pinagdadaanan, wala lang. No? Hindi natin na pagninilayan na bawat araw, napakahalaga ng buhay. Sa bawat araw, bawat gising ay isang biyaya. Kaya pag yung bang hindi nakaranas ng sakit, hindi nakaranas ng ospital, wala lang. Hindi niya pinahahalagahan ang kalusugan na mayroon siya. Hanggat hindi yan nagkakasakit. Tingnan ninyo, yung mga katabi ninyo, may rayuma. Diba? No? At kapag nakaramdam na, sana noon pa nag-exercise na ako. Sana noon pa kumain na ako ng masustansya. O, ngayon pa. Diba? Pero kapag gumagaling, wow, talagang salamat sa Diyos at gumaling. Kaya lahat na lang ng imahin, pahid dito, pahid doon, no? Talagang ganun. Pero ngayon po, muli, no? Ang paanyaya sa atin ay lumabas. Ayaw ng Diyos na manatili tayo dyan. Kasi siya mismo, mararanasan niya yan. At ipinapaalala sa atin, hindi dyan nagwawakas. Hindi dyan nagtatapos ang ating paglalakbay. Mabubuhay o isinilang tayo, mamamatay tayo, muli tayong mabubuhay dahil kay Kristo. Tandaan mo yan, ha? Kasi natatakot tayo dito, eh. No? Ayaw mo pa ipikit ang mata mo, eh. Pikit mo na, ha? Pero ganun, ito talaga yun, no? Ito yung ating dapat natahakin. Mas maganda, mas mapaghandaan, matanggap natin ng mas maaga para mas makita na natin ang buhay na naghihintay sa atin sa piling ni Jesus. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon pinapaalala sa atin ng Panginoon na tanging sa Kanya lamang natin matatagpuan ang ating muling pagkabuhay. Patuloy tayong umasa at manampalataya sa pangako ng tapat nating Ama. Ang ating itutugon, Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Panatilihin mong tapat sa pangako mong muling pagkabuhay,
kaming iyong simbahan. Kami dumadalangin. Amang matapat, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala sa kanilang pagsandig sa pangako mong muling pagkabuhay, upang ang kanilang paglilingkod ay maging mabunga at puno ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Amang matapat, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi at pagpapatawad habang kami papalapit sa mga mahal na araw sa aming pag-aalaala sa misteryo paskwal ng iyong anak. Kami dumadalangin. Amang matapat, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itinataas din namin ngayon sa iyo ang mga kapatid naming dukha, mga indigenous people at iba pang minorya. Kami dumadalangin. Amang matapat, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Biyayaan mo ng muling pagkabuhay ang mga mahal naming yumao pagkasapit ng takdang panahon. Kami dumadalangin. Amang matapat, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Dalugin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, at lahat ng mga panalangin na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ang aming puso, turuan mo mag-alaw sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng pusang matangkilik, tungkuling nabanal. Buksan ang aming palad, sarili mag-ialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga inilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y di naiba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang giliw. Siya'y di naiba sa iyo, kaya't taglay ang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang yumao. Sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang maipagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin bumubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo, aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin.
sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling
Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father.